Ako po si Alona Jency Tumbayli, OFW Distress. Nais ko po sana magpasalamat sa ODA founder na si Sir Roberto De Castro dahil sa pagtulong at pag-asikaso niya sa repatriation ko at makakauwi na po ako sa aking pamilya sa November 10, 2024. At nagpapasalamat din po ako sa Department of Migrant Worker at sa OWA maging sa Presidential Action CTR Malacanang, Manila. Nawa madami pa kayong matulungan na hindi pinalad sa amo sa ibang bansa. Maraming salamat po. Magandang umaga po. Ako po si Casey De Luna de la Cruz. Nais ko pong magpasalamat ng taos-puso sa mga tumulong sa akin. Maraming salamat po kay Sir Robert De Castro ng ODAP dahil sa kanya nakauwi po at nakaligtas ako sa amo kong masamang ugali. Sa pamamagitan po ng repatriation na i-file at naibigay na rin po yung 5 months kong sahod ng amo ko na kinuha nila sa akin dahil sa tulong ng ODAP ni Sir Robert De Castro at kahapon nakauwi na po ako sa pamilya ko sa Quezon Province. Maraming salamat po sa Presidential Action Center, PACE, Malacanang at DMW at OWA. Maraming salamat po. Magandang araw po. Ako po si L'Oreal Anthony Conde, anak po ng isang OFW na si Janet Gutierrez, na ngayon ay katabi ko. Ang arrival po ng aking ina galing sa ibang bansa ay November 22. November 25 lang po namin siya nakuha sa kanyang agency. Dahil po sa maraming kapabayaan ay ng kanyang agency ay hindi na namin siya makausap ng maayos. Sa trauma po na naranasan niya, pagod at gutom, ay hindi na rin po normal ang kanyang pag-iisip. Nagpapasalamat po ako sa mga tumulong para mapauwi ang aking ina na sina Sir Robert De Castro ng ODA. Pinuntahan niya po kami sa agency ni Mama para makuha siya. Pati na rin po sa Presidential Action Center, PACA, sa Malacanang Department of Migrant Workers o DMW, Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Salamat po sa mga sa mga tulong nyo sa amin. Lumalapit po ako ulit para hingin po ang inyong tulong na magkaroon ng katarungan ang nangyari sa aking ina dahil wala po kaming financial capability na mapagamot siya. Sana po ay matulungan niyo po kami. Muli po ay nagpapasalamat ako kina Sir Robert De Castro ng ODA Presidential Action Center, PACA, Malacanang Department of Migrant Workers, DMW, and Overseas Workers of Welfare Administration ng OWA. Sana po ay matulungan niyo po kami. Si Jessica, isang OFW, house worker sa Saudi Arabia. Nais ko magpasalamat kay Sir Roberto De Castro ng ODIP dahil sa tulong sa niya at sa pag-asikaso sa akin. Reputasyon kahapon, November 24, 2024 po. Nakauwi na ako ng Pinas. Ngayon kasama ko aking mga pamilya. Nais ko magpasalamat din sa Provincial Action Center, PACE, Malacanang at DMW at maging sa OWA, Sir Roberto De Castro ng ODIP na naway madami pa kayong matulungan. Dami pa kayong matulungan tulad ko na di pinalad sa amo sa ibang bansa. Saludo ako sa inyo. Maging pamilya ko, bilis mo umaksyon sa kaso namin ng mga OFWs.
Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa Department of Migrant Workers, DMW, sa pamumuno ni Secretary Hans Kakdak at kay Director Charles Tabo. Sobrang thank you po talaga sa mabilis na action nyo para matulungan po yung mama ko na isang OFW. Sana po patuloy po kayo sa pagtulong sa mga OFW katulad po ng mama ko. Thank you so much po. Ano bang nangyari sa yung nanay mula nung na ating natulungan mapauwi? Yung mama ko po is nagkaroon ng mental health issues dahil sa overwork sa ibang bansa at hindi makatarungan ang trato sa kanya ng kanyang agency kung saan nagdulot po ito sa pagkakaroon niya ng mental illness. Yung after na bigyan ng repatriation ng ating gobyerno, ng Department of Migrant Workers, napakabilis ng aksyon, di ba? Yes po, sobrang bilis po talaga ng action at sobrang active po sila dito sa office na mabigyan ng action yung kami pong mga anak ng isang OFW. Actually, yung mga ano ba na-offer sa ng Department of Migrant Workers about doon sa nangyari sa inyong nanay? So, ang DMW po ay magpo-provide ng assistant para sa paggaling ng aking mama, pati na rin po yung pagsasampa ng case At financial? At financial assistant para nga po kay mama na isang OFW. Ano masasabi mo naman sa mga opisyalis ng ating Department of Migrant Workers? Sobrang bait po, lalo po kay Sir Charles. Sobrang bait po niya at friendly sobrang nakakatulong po siya, ina-explain niya kung ano yung mga pwedeng namin gawin, kung ano yung pwede niyang maitulong na para sa ikabubuti po ng mama ko. Mga ka-OFW, yung mga issue about dito sa Department of Migrant Workers, nabago na ito mula nang umupo ang ating mga kasamahang mga OFW rin dito. Malaking pinagbago mula noon hanggang ngayon. At ito nga isang patunay na kahapon lang namin itinawag ng gabi ito at agad na binigyan ng solusyon yung naging nasabing suliranin ng pamilya ng ating OFW na mayroon sakit sa kaisipan. At binigyan ito ng solusyon na pamamagitan nga ng pagbibigay dito ng sa hospital para ma-check up yung kanyang nanay at yung sa financial assistant na yung sinasabing action plan na ito nga at ito hinihintay nga namin dito para mabigay na po rito sa kanyang anak at para may magamit naman sila pantustos sa pangangailangan ng kanyang ina na mayroong karamdaman niyang kaisipan. Babalik ko na lang mamaya sa inyo, mamaya konti lang yung update. Maraming salamat po muli sa ating butihing sekretaryo Hans Leo Kakdak at sa ating butihing director na Charles Tabuk sa patuloy na pagbibigay nila ng maagap na tulong sa ating mga nasasabi natin pamilya ng OFW. At mamaya po may karugtong pahutong usapin na ito at aabangan lang po natin. Maraming salamat po sa Action Fund DMW. Ako si Lorraine Ong, nakatanggap ng benefit mula sa programa ng DMW last December 23, 2024 na may halagang 50,000 pesos cash. Maraming salamat kila Secretary Hans Leo Kakdak, ASEC Vanencio Legaspi, Director Charles Tabu, Director June Aguilar, at sa aming founder na si Sir Robert De Castro ng OFW Distress Advocate Philippines International
Station and Monitoring ODAP. Maraming salamat po. Ako po si Donna Faye Lipia. Nagpapasalamat po ako kay ODAP Founder Roberto D. Castro at Department of Migrant Workers DMW Director Charles Tabo sa tulong ninyo para ma-process ang case ko po. Ako po si Jessica Samson Pillarda. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil po binigyan niya po ako ng isang taong makakatulong po sa akin. At yun po ay si Sir Roberto De Castro. Sir Robert, maraming salamat po sa iyo sa sipag at tiyaga mo po mag-follow up ng aking case. At ngayon po ay may schedule na po ako pauwi ng Pilipinas. Ang uwi ko po ay January 8, 2025. Maraming salamat po at nagpapasalamat din po ako kay Director Charles Tabu at kay Secretary Hans Leo Kakdak ng DMW dahil po sa pagbibigay niyo ng assistance po sa akin para ma-rescue po ako agad. Maraming salamat po. Lahat ng yan, kayo po Sir Robert De Castro, nagsikap at nag-ugnay upang mabigyan agad ako ng atensyon sa case ko. Maraming pong salamat, sir. Po sa April May Barasona, Household Worker Riyadh KSA. Nagpapasalamat po ako sa iyo na makakauwi na ako dyan sa Pinas upang dyan ako magpaigamot. At nasabi ko po sa amo ko na alam na po ng gobyerno natin dyan ang health condition ko. January 2, 2025, dinala niya ako sa ospital upang ipa-check up at sabay ng amo ko na sila na mag-provide ng exit visa at ticket ko. At sabi nila na pwede po akong bumalik sa kanila pag okay na po ang health condition ko. Ako nagpasalamat sa iyo, Sir Roberto De Castro, sa nasabihan mong counseling sa DMW. File ako ng repatriation order sa DMW. Salamat din po sa DMW at kay Director Charles Tabo at maging kay Secretary Hans Leo Kakdak. Maraming salamat po sa Action Fund ng DMW. Ako po si Myla Estrada, nakatanggap po ng benefit mula sa programa ng DMW last December 26, 2024 na may halagang 50,000 cash. Maraming salamat po kila Secretary Hans Leo Kakdak and ASIC Binencio Legaspi at Director Charles Tabu, Director June Aguilar, at sa amin pong founder na si Brother Roberto De Castro ng OFW Distress Advocate, Philippines International Documentation and Monitoring ODAP. Maraming salamat po sa lahat ng bumubuo ng DMW. Thank you po. Hello po, ako po si Rowena Templanza at una po sa lahat, nagpapasalamat po ako kay God na hindi po dahil sa Panginoon, hindi po ako maayos makauwi at isa po sa lahat na nagpapasalamat po ako kay Sir Robert De Castro na siya po yung tumutulong sa akin mula noon hanggang ngayon at hindi po niya ako pinabayaan. Maraming salamat po, Sir. God bless po sa inyo. At sa ating mga bumubuo ng DMW na si Director Charles Dapo at Secretary Hans Leo at si Director June Aguilar. Marami pong salamat, sir, sa DMW at isa po ako na pinagpala na umuwi po ako na maayos at hindi po nila ako pinabayaan at isa po ako na binigyan po nila ako ng financial assistance noong December 20 at
50,000 po ang financial assistance sa galing po sa DMW. Ganyan po sila na handang tumulong sa lahat ng distress OFW. Marami pong salamat sa inyo pong lahat, sir, at bukod po sa ating bumubuo na sa ODAP. Sir, marami pong salamat at hindi niyo po kami pinabayaan. Thank you po and God bless po sa inyong lahat. Magandang araw po. Ako po si Donna Fe Ilipian. Isa po ako sa mga OFW na natulungan ni Sir Robert De Castro. Sir, nagpapasalamat po ako sa inyo dahil sa pagmamonitor ninyo sa akin dito sa Saudi Arabia at makaligtas po at makauwi na sa Pilipinas. Nagpapasalamat din po ako sa Presidential Action Center Phase Malacanang, Manila at sa DMW sa pagtugon nila at sa pagtulong din nila po sa akin na masikaso po ako dito. At muli po, nagpapasalamat ako kay Sir Robert De Castro po sa taos-puso niyang pagtulong at tunay na malasakit po sa aming mga OFW distress po. Ako po ay nagpapasalamat sa founder ng ODAP, Sir Roberto De Castro, at sa Land-Based OFW Concern DMW, ASEC Benecio Legazpi, at Director Charles Tabo. At sa wakas, ma-rescue na po ako dito sa bahay ng amo ko sa pagtitiis ko ng 8 taong pagkakakulong sa bahay ng amo ko. Salamat po sa iyo, Sir Roberto De Castro, at sa DMW ASEC Benecio Legazpi at Director Charles Tabo. Maraming salamat po. Hi po, Sir Roberto De Castro ng ODAP. Maraming salamat po sa lahat ng tulong at sakripisyo na binigay mo sa akin. Mula noon hanggang ngayon, di mo po ako binitawan. Sa 8 taon na paghihirap at pagtitiis ko sa amo ko. Dito na po ako sa Pinas. Kanina, February 24, 2025 lang po ako nakauwi. Flight Saudi Airlines SB862. At maraming salamat po sa Presidential Action Phase Malacanang at sa DMW Official ASEC Benecio Legazpi, Hans Leo Kakdak, Director Charles Tabo, Labor Attacks Lavat Jeddah. Maraming salamat sa inyo, lalo na sa iyo, Sir Roberto De Castro ng ODAP. Tunay kang ama at kapatid, tagapagtanggol ng mga OFW. Ako po si Aileen Renado Villanueva. Una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa Panginoon at sa mga taong tumulong po sa akin. Nagpapasalamat din po ako kay Sir Roberto De Castro. At nagpapasalamat po ako sa inyo sa pagtsatsaga ninyo sa pagpa-follow up ng aking kaso. At gayon rin po, nagpapasalamat po ako sa bumubuo ng DMW kay Sir Director Charles Tabo at ASEC Bernie Legazpi. Salamat po sa inyong pagtsatsaga sa pagtulong para po ako ay makauwi. Ito po ang ating winning na nagmamalaki natin sa hirap at syaga. Itong isang OFW natin nanalo ng $250,000 at itong hawak niya na po yung prueba at katibayan. Ano masasabi mo ngayon? Sobrang saya. Tears of joy ata to. Sobrang saya. Sa hirap at ginawa, ito na. Ano masasabi mo sa ODAP? Napakagaling. Wala silang hinihingi kahit pisong duli. Basta, dapat, huwag kayong ganyan sa ODAP. Dahil ang ODAP ay tumutulong. Hindi na minervisyo. Sample Thank na you, ito. sir. Pagkano nakuha mo?
kalahating sa laban laban ng ODAP para sa ang OFW. ating OFW na ito yung natulungan natin noon sa repatriation nga, sa tulong din ng ating gobyerno. Nagpapasalamat din ako sa inyo, DMW. Ito yung kumbaga ito yung production na. Hello po. Nagpapasalamat po ako kay Sir Roberto de Castro ng ODAP at sa tulong nyo sa monitor ninyo sa follow-up ng mga case at nakauwi na ako ng Pilipinas noong August 6, 2025. At ipagpapatuloy ko yung i-complain ko sa aking agency. At maraming salamat din doon sa presidential action, doon sa OWA at DMWD sa gobyerno. At sa lahat ng nakatulong na makauwi ako dito sa Pilipinas. At sa aking pamilya, nagpapasalamat din po ako. Maraming salamat po sa inyong lahat. OFW po sa Jeddah. Maraming salamat po sa lahat po ng tumulong sa akin. Lalo na po si Robert Castro. Na siya po ang nag-trust sa lahat po ng papel ko. Itutuloy na po ang laban. Maraming salamat Yan po, hindi siya masyadong gano'n nakakapagsalita dahil gawa nga po na talagang daladala niya pa rin yung nangyari sa kanyang depression at stress ang ginawa ng agency ito. Dapat talaga itong mga agency ito panagutin talaga ng ating Department of Migrant Workers ng DOLE para itong mga taong to hindi nila inaagrabyado yung sarili nilang workers lalo sa deployment. Lalo ito si ate nagkaroon ng sakit doon dahil siguro sa hirap ng trabaho, ngunit pinalad pa rin ito dahil mismong kanyang employer ay yung gumawa ng paraan para pauwiin siya. Kaso nga lang agency matigas ang ulo at hindi naniniwala doon sa ng gobyerno natin. Pero hanggang sa huli, natakot din siguro sila at binilihan na ito ng ticket dahil una nga nakipagmatigasan yung agency. Sinasabi dito na hindi siya makakauwi, dapat magtrabaho siya para makabili siya ng ticket niya. Ngayon nandito na ho siya sa Pilipinas. Maraming salamat din sa ating Pangulo kay BBM dahil sa patuloy na pagyakap niya sa mga OFW. Isa naman pong buhay ng isang migrante manggagawa na OFW ay natulungan ng ating Presidential Action Center at ng Department of Migrant Workers at OWA. At ganoon din po sa mga OFW, wag ko kayo mawala ng pag-asa. Ako po si Arlene, isang OFW po ako sa Jeddah. Nais ko po magpasalamat sa mga tumulong sa akin at nag-monitor sa case ko. Si Sir Robert de Castro ng ODAP sa pag-assist niya sa family ko sa repatriation at sa pag-follow up ng case ko sa gobyerno. Maraming salamat din po sa Presidential Action Phase, Malacanang at sa DMW at OWA. Ngayon po, September 30, 2025, pauwi na po ako sa Pinas dahil nagkaroon po ako ng karamdaman dito sa Jeddah. At buti si Sir Roberto, nakilala ko, natulungan niya ako. Maraming salamat po. Hello, Sir Roberto de Castro. Maraming salamat po sa tulong at nakauwi na po ako sa Pinas nitong nakaraan October 12, 2025. Sa tulong ng repatriation at follow-up sa ating gobyerno at sa Residential Action Page na Malacanang at sa DMW at OWA din. Maraming salamat po at kasama ko na po ang pamilya ko po. Hello po, ako po si Syra Jane, anak ng OFW na si Erlo Bercero sa Saudi Arabia. Nais ko pong magpasalamat kay Sir Roberto de Castro sa pagtulong sa akin at sa aking nanay na makauwi nitong October 18, 2025.
Nais ko rin pong magpasalamat sa ating President Bongbong Marcos Jr., sa DMW at sa OWA. Sana po ay marami pa po kayong OFW na matulungan. God bless you all po and maraming salamat po ulit. Magandang araw po sa lahat. Ako po si Janilyn Febenito. Gusto ko lang pong pasalamatan si Sir Robert De Castro, ang ODAP, sa walang sawang pagtulong sa mga OFW distress na katulad ko. Salamat Sir Robert De Castro sa pagtulong sa akin para ako yung mapauwi. Nagpapasalamat din po ako sa OWA, DMW, Malacanang Base sa maagarang action nila upang ako yung mapauwi. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po at mabuhay. Magandang araw po. Ako po si Elizabeth Bunag. Gusto ko lang pasalamatan si Sir Robert De Castro, ang ODAP, na walang sawang pagtulong sa OFW distress na katulad ko. Sir Robert De Castro, maraming salamat sa inyong tulong para ako ay makauwi. Nagpapasalamat din po ako sa mga OWA, DMW, Malacanang Palace na maagang aksyon nila para ako ay makauwi. Maraming salamat po. God bless po. Mabuhay. Yan po si Aiza. Nandito kami sa DOJ para sa pipikapin namin position paper para doon sa kaso niya itong araw na ito. At hinihintay namin dito sa Department of Justice at yung attorney na si Attorney Clemente. Ako po si Family Manuel Austria under deportation distress. Ako ay nagpapasalamat po sa Robert De Castro, sa ODAP at sa NWO at sa ating mahal na Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Maraming salamat po. Sana huwag kayong magsawang tumulong sa bayan namin. Maraming salamat po sa inyo, sir. Magandang araw po sa lahat po ng mga OFW distress sa Saudi Arabia. Narito po tayo ngayon sa tanggapan ng NLRC at kasama po natin yung ating OFW distress na pinalad po, no? Itong araw ng November 13, 2025. Hindi na lang natin ipapangalanan ng ating distress dahil nga po sa seguridad na rin po niya, dahil kung magpo-post man tayo ay iingatan po natin yung kanyang katayuan, no? Itong distress na ito ay nilaban natin noon at tayo rin tumulong na sa pagpapauwi, no, repatriation sa pamamagitan ng Presidential Action Center at sa DMW at sa OWA. Labis po kami nagpapasalamat sa arbitration ng NLRC at muli po napatunayan na talagang may tinatawag tayong justice, no, dito sa ating sistema ng paggawa. At ito po ngayon, siguro tignan lang ho natin kung mapapanlakan tayo ng ating distress dahil sa seguridad niya ay hindi na natin dapat isama sa post, pero kinakailangan naman po natin na mismo manggagaling sa bibig niya ang pagpapasalamat niya sa mga tanggapang tumulong sa kanya sa gobyerno. Nagpapasalamat po ako sa NLRC po at sa pagtulong po sa akin para makuha ko po yung money claims ko po at sa DMW
DMW po and sa organization po na tumulong po sa akin sa ODAP, lalong-lalo na po kay Sir Roberto De Castro. Nagpapasalamat po ako dahil ngayon po na November 28, 2025, nakuha ko na po yung money claims po. Maraming salamat po. Ang katibayan po na-award na po sa kanya yung 380,000, ayan po yung 2 cheque. Sa lahat po ng mga OFW natin, kung meron kayong pangyayari tulad ng ganito na nagkaroon ng violation ng inyong kontrata, huwag ko kayong tumiling ipaglaban ito. Ang katwiran niyo po, karapatan ninyo. Maraming salamat po muli. Ito po si ODAP. Magandang araw po sa lahat. Ako po si Marinette Quasay. Gusto ko lang pong pasalamatan si Sir Robert, ang ODAP, sa walang sawang pagtulong sa mga OFW distress tulad ko. Salamat Sir Robert De Castro sa pagtulong sa akin para ako ay makauwi. Nagpapasalamat din po ako sa OWA, DMW Makalanganyan, Peace, at sa maagarang pag-aksyon nila para ako ay makauwi. Maraming salamat po. Ako po si Regine M. Molecara. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa pagtugon sa aking repatriation assistance, lalong-lalo na sa ORCC, DMW. At ako po ay nagpapasalamat din sa OWA Care sa pagsagot ng pamasahe ko pauwi sa aming lugar. Ako po din ay lubos din nagpapasalamat sa ODAP founder na tumulong mismo sa aking repatriation sa processing na si Sir Roberto De Castro. Sir, maraming salamat po sir sa pag-assist po sa akin. Sana po ay marami din kayong matulungan ng mga distress OFW sir. So, thank you sir. Si Hilma Bono, sa nagpapasalamat po sa ODAP at lalong-lalo na kay Sir Robert De Castro na ako po ay nakauwi ngayon dito sa aking pamilya. At lalong-lalo na po ngayon po ay aking kapiling ng aking mga anak. At ito sa lahat, nagpapasalamat ako sa ODAP at kay Sir Robert na ako po ay nakauwi. Kay Sir Robert De Castro na ako po ay nakauwi na maayos sa aking pamilya at dito po sa Pilipinas. Gandang umaga po sa inyong lahat po mga OFW sa ibang bansa ho, sa Saudi Arabia. Tayo po ay binabagtas po natin ang Marilaki po, papunta ho tayo ng boundary ng Quezon, no? At may pupuntahan po tayo doon ng isang problema ulit, no? Isang suliranin ng ating OFW na dapat po natin bigyan po ng counseling. Dahil ipaliwanag po sa kanilang dapat gawin po para doon sa kanilang kamag-anak na naiipit po na karoon ng suliranin sa kanyang employer sa Saudi Arabia. Patuloy po tayo gumagawa ng mga pamamaraan po sa mga ganitong antas ng ating pakikibaka para ho sa ating mga malalayong lugar na pamilya ng ating mga OFW na hindi nakakapunta sa tinatawag nating lungsod kung saan nandoon ang opisina ng OWA at DMW. Although nandoon po yung sinasabi natin na may mga regional time offices ng DMW at ng OWA, ngunit sila'y nakukulangan po bagkus ay sila po ay minsan napagsusungitan pa ng mga ibang empleyado. Kaya po tayo ay personal po natin sila pupuntahan kahit malayo at umuulan po at bumabagyo. Kaya talagang willing po tayo mag-sacrifice para sa kanila. Nandirito na po tayo sa tahanan po ni Aisa, no, ng isang bagong uwi nating OFW na sinundo natin nakaraan sa airport. Tinakausap na ho natin siya, tinakaunseling na rin sa abot ng ating makakaya dahil nga gawa na nagkaroon ng matinding trauma. Ito po yung nawala ng 5 taon na nawala ng komunikasyon, pinahirapan ng amo at inabot po ng 8 taon na hindi nakauwi. Ang pinakamahirap pang gawin nito at ayaw naman natin magbintang, parang may kunayban sa nangyari doon sa gobyerno natin sa agency nito. Kaya
kausap natin tong ating OFW ngayon. Sabi niya nga sa akin maghahabla siya doon sa agency niya dahil sa kababayan nila. Magandang araw po, July 27, 2025 po. Narito po tayo sa tahanan po ng bagong uwi natin na distress OFW na tulungan po natin ito sa tulong din ng ating gobyerno sa Presidential Action Center sa mahal nating Pangulong BBM. At ito na ho siya ngayon sa loob po ng 8 taon na dumaan po ito sa pagiging slave ng kanyang employer na hindi siya pinauwi. Marami pang ginawa sa kanyang mga pagmamaltrato, anong pang ginawa sa kanya. Ito po siya ngayon ho, pagpapasalamat po ngayon. Ako po si Aisa Lirasan. Ako po ay nagpapasalamat ng marami kay Sir Robert De Castro sa walang sawang pagtulong niya sa akin na ako po ay makauwi. At sa aking pong pinakamamahal na ate, si Ami Fernandez, maraming salamat ate dahil tinanungan mo po, hindi mo ko pinabayaan. At sa aking agency at sa ating pong Pangulong, maraming pong salamat. At ako po ay hindi niyo po pinabayaan. Maraming salamat po. At sa aking agency po, sana po maging patas kayo sa aming mga OFW dahil hindi niyo alam kung anong paghihirap ang ginawa sa amin doon. Ayan po, nakikita nyo po talagang under trauma pa rin yung ating OFW na si Aisa. Dahil nga ito ay nakaranas talaga ng matinding trauma mula doon sa kanyang employer. Biro mo, 24 months lang ang kanyang kontrata. Siya itinago ng kanyang employer. Umabot po ito ng talagang nawala siya ng 3 taon. At nagkaroon din ng problema pa ito. Instead na pauwiin, inabot pa siya ng 8 taon. Kaya nga ito ang kanyang sobrang hinanakit sa ating gobyerno, sobrang hinanakit niya rin sa ating itong ginawa sa kanya ng agency. Kaya ito po yung kanyang sinasabi na sa loobin niya. Nirespeto po natin to at maraming salamat din po sa ating mahal na Pangulo kay Ferdinand Marcos po Jr. Sa bumubuo po ng Presidential Action Center po sa PACE Malacanang. Doon po sa mga agency hindi ko na mababanggit rito, ayon po doon sa ating OFW ay talagang masama ang loob niya sa nangyari sa kanyang kapabayaan sa loob ng 8 taon na hindi siya nabigyan ng pagkakataon man lang na makita yung tunay na malasakit ng mga ito.